Mula sa GMA Network Center, narito ang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Mel Bianco. Pinakamahalaga sa lahat, buhay ng tao. Kaya dapat laging alerto 24. Ang mga police report naman sa Alerto 24, ihahatid ni Oscar Oida. Oscar. Salamat, Mel. Arestado ang 3 suspect na sumaksak umano sa 2 lalaki sa bilyaran sa Cainta, Rizal. Sa Pasig naman, isang lalaking nakainom ng nakalalasong likido ang sinagip ng rescue team. Babala po, medyo maselan ang bidyong ito. Si Emil Sumangil ng Alerto 24, eksklusibo. Sa tabing kalsada na inabutan ng rescue team ang lalaki. Kaya pang isalba ang buhay ng biktima ayon sa rescue team. Kaya't agad na nila itong nilapatan ng paunang lunas. Sa tabi ng katawan ng lalaki, isang wala ng laman na bote ng gamot ang nakuha. Ng kanilang tignan, positibo raw ang laman nito ang isinusuka ng lalaki. Isa raw gamot sa sakit ng tiyan na for external use only. Pinaimbestigahan ko kung ano yung kulay verde dun sa kanyang tabi na lumabas sa bibig niya. Amoy na amoy naman natin na acetate de manzanilla. So nagtugma naman dun sa nakita namin bote sa tabi niya na may bote ng acetate de manzanilla. Kaya nung nakita namin na gano'n, inisip namin nag-suicide yung tao. Kaya daglian namin sinakay kaagad sa ambulansya at tinala sa RMC. Naisugod ang lalaki sa pagamutan at doon siya idineklarang ligtas na mula sa tiyak na kapahamakan. Sa pagpapablatter ng asawa ng lalaki, ilang minuto matapos ang rescue operation, dito na pag-alaman ng mga kinaukulan. Ito na raw ang ika-4 na beses ng tangkang pagpapatiwakal ng kanyang asawa. Sa Cainta, Rizal, agad na nagsagawa ng follow-up operation ng Cainta Police sa isang hilera ng mga bahayan sa likuran ng isang sabungan. Sa barong-barong na ito, kanilang naaresto ang 3 suspect na ayon sa testigo'y nasa likod ng naganap na insidente ng saksakan sa isang bilyaran. Pag bumalas sa'yo, 3 lang. 3 lang pare ha. Huwag mo kong sasama pare ha. Isinugod sa pagamutan ng 2 biktima. Na-recover naman ng mga pulis ang kutsilyong ginamit sa krimen. Sa investigasyon ng Cainta Police, naganap ang krimen matapos magpasiklaban at magkapikunan sa pustakan sa bilyaran na ang mga biktima at ang mga suspect. Emil Sumangil ng Alerto 24. 3 sasakyan ang nagsalpukan sa barangay Don Manuel sa Quezon City kaninang madaling araw. Resulta raw ito ng hindi pagsunod ng isang driver sa batas trapiko. Nang dahil umano sa di pagsunod sa stoplight sa may panulukan ng E. Rodriguez Avenue at Cordillera Street sa barangay Don Manuel sa Quezon City, wasak ang isang pamasaherong jeep, isang Nissan Sentra at isang Toyota Revo matapos magkarambola sa naturang lugar. Ang pampasaherong jeep na ito, matapos umano makipaghalikan sa mga nabanggit na sasakyan, tuluyan pang sumalpok ang uso sa isang poste. Ang sinisisi ng mga motorista, ang driver ng pampasaherong jeep. Siyempre, nakago ako, diniretso ko pa rin. Sa kabilang side, nakatigil na rin yung ibang sasakyan. Tapos yung hindi ko siya nakita, talagang sumulpok na lang siya sa akin itong jeep. Pagsalpok niya, naka-full stop tong kotse. Pagtama niya sa akin, pag yung malakas na impact, inabot ko yung kotse. Kaya pati siya, nagkaroon ng damage. Ang driver ng jeep na si Rex Tagayon, halatang balisa ng abutan namin nakaupo sa likuran ng kanyang jeep. Sinubukan naman daw niyang pumreno, kaya lang di ito kumagat dahil sa basa at madulas ang kalsada. Dumulas po yung preno ko. Dumulas yung preno ko kaso lang di na kayanan. Ayon sa mga otoridad, sadyang madulas ang kalsada sa lugar na ito tuwing umuulan. Pero ang aksidenteng gaya nito, maaari naman daw sanang maiwasan kung mag-iingat at susunod lagi sa batas trapiko ang mga motorista. Isang empleyado ng Manila City Hall ang inaresto sa entrapment operation matapos reklamo ng pangungutong ng ilang tindera sa palengke. Si Ian Cruz na Alerto 24, eksklusibo. Pilit na tinatakpan ng isang empleyado ng Department of Public Services sa Manila City Hall ang kanyang muka nang makaharap ito ng GMA News sa tanggapan ng District Special Project Unit ng MPD kagabi. Inaresto si Jericho Serrano ng mga operatiba ng DSPU bandang alas 6 kagabi sa isang entrapment operation sa Trabaho Market sa Sampaloc, Maynila. Inireklamo kasi siya ng pangutong ng ilang tindera sa naturang palengke kay Manila Mayor Alfredo Lim. Bale, ako po ang pinapakolekta sa bawat pwesto. 50 bawat pwesto. Na-recover sa pag-iingat ng suspect ang 4 at tig-100 pisong papel na mark money. Nakuha rin sa kanyang iba't ibang ID card. Kasama na rito ang isang NBI badge. Batay sa impormasyon nakuha ng mga pulis,
4 na taon na raw nangongolekta ng umano'y lingguhang protection money ang suspect sa mga tindera. Todo tanggi naman si Serrano sa mga bintang sa kanya. Hindi po totoo yan. Matagal na rin po akong humawak ng District 4. Kaya lang, medyo napag-initan lang po ng vendor dahil sa isang kariton. 2 asunto ang kakaharapin ng suspect ayon sa DSPU. He's a government employee. Siyempre, anti-graft and corrupt practices. Actually, robbery extortion ang initial violation sa kanya. Ian Cruz, Nakalerto, 24. Mga karagdagang report sa pagbabalik ng Alerto 24. Balik muna sa'yo, Mel. Salamat, Oscar. At yan po mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 70 araw na lamang at Pasko na. Sa ngalan ni na Mike Enriquez, Pia Guanyo at Oscar Oida. Ako po ang inyong kapuso Mel Tiangco. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.